Eto na. Dito tayo kay Curly Discaya at kay Romualdez. Nako, sasabihin. May nagtanong kanina eh. Kent, asa na yung sinasabi mo na may surprise kay Romualdez? Alam nyo, kanina, nanood ako sa hearing ni Ping Lacson. Merong dalawang babae. Merong dalawang babae, witness, na si Curly Discaya daw ang sumalo sa bahay sa Forbes na kanilang nirentahan at pinaalis daw sila at binigyan sila ng deadline kasi si Romualdez na daw ang may-ari ng tinitirhan nila. Pero ang humarap doon at nakiusap sa kanila ay si Curly Discaya. Ngayon mga kababayan, kailan pa naging utusan ni Romualdez si Curly Discaya? Nagsabi kasi kanina may nag-comment, asan yung pasabog, Ken? Eto na, ngayon, pasabog to. Pasabog to, mga kababayan. Bakit? Eto eto. Tingnan natin. Tingnan natin, mga kababayan. Pakinggan ninyo Eto. Pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun... That's according to Mr. Discaya. That is according to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, kung makikita niyo personal, si Curly Discaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Ayan na. Your Honor, you'll be recognized later. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So, maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. Pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng... Ayan. So ngayon, mga kababayan, ang tanong kasi ngayon dyan, ganito yan. Kung si Curly Discaya ang humarap sa mga tenant dun sa bahay na binili ni Romualdez, bakit si Curly Discaya ang bumili? At bakit si Curly Discaya ang nandoon? May tanong ko lang, anong koneksyon ni Curly Discaya kay Martin Romualdez at bakit siya ang pumunta doon sa bahay at kausapin ang mga nakatira na binigyan ng ultimatum na ganitong buwan at araw ay aalis na kayo kasi iba na ang may-ari dyan. Ang tanong ngayon mga kababayan, si Discaya ba ay real estate agent or contractor? Kasi kung real estate agent si Curly Discaya, hindi na po tayo magtaka na si Romualdez ay bibili sa kanya. Kung hindi naman real estate agent si Discaya, magtataka ka talaga. So ngayon mga kababayan, ganito yan. Ang nasa isip nung mga nagko-comment ngayon doon sa kwento ng dalawang babae, instead of maleta daw ang ihatid ni Discaya sa bahay ni Romualdez, ibinili na lang daw ng bahay. Tama ba ako? Instead daw na maleta ang ihatid niya doon, yung cash binili na lang ng bahay. Para hindi na bitbitin kay Romualdez, bahay na lang. Ganon ang mga nababasa ko doon. Ganito kasi yan. Kasi ngayon mga kababayan, ngayon, ang sabihin kasi, nabisto kasi daw sila doon sa mali-malit ng hinatid ni Gutesa. So ngayon, instead na ihatid ay maleta, yung perang ihahatid, ibili mo lang ng bahay. Para, ang iabot mo na lang kay Romualdez, titulo.
ba? Kita nyo, mga kababayan? Yun agad ang nasa isip ng mga nag-comment. At ako din, sabi ko, oo nga naman. Kasi nabasa ko tawa ko ng tawa doon sa comment section. Sabi ko, sa bagay, nabisto nga naman sila doon sa mali-maleta. At bakit ka magpakapagod magbitbit ng mali-malitang pera? Yung pera na nasa iyo, ibili mo na lang ng bahay at ang iabot mo, papel na lang. Di walang kabigat-bigat, di ba? Di ba, mga kababayan? Pasabog daw yon. Kaya sabi ko, oo nga naman, ang talino talaga nila mag-isip, no? Kasi, magbibit-bit ka, halimbawa, 200 million. Ilang maleta yun? 200 million, 2-3 maleta. Ikakarga mo pa ng sasakyan yan, ihahatid mo pa doon, kalayo-layo. Hindi mo naman po pwedeng, kaya sabihin natin 1 billion. Hindi mo po pwedeng bank transfer yan kasi may limit, 2 million lang ang bank transfer, Oo, 2 million to. Ngayon, buti nga ngayon, 2.5 na kung 1 billion, mahirap po talaga ko i-deposit mo yung 1 billion sa account ni Romualdez, parang mahirap naman ko questionin ka ngayon kasi ang per deposit is 500,000 to 1 million lang or 1.5 na lang yata ngayon. No, tinaasan na yata ang per depositor is dati kasi is 500,000 lang per deposit. Ngayon kasi yung pagkakaalam ko 1.5 na tinaasan na ng bangko. So, pag nag-deposit ka ng 1 billion, matatanong araw-araw ka mag-deposit. Ano yun, every week mag-deposit ka ng 1.5 million? Kung ikaw naman magnanakaw, siyempre ang sasabihin mo, ang tagal-tagal naman sa 1 billion na yan, monthly, 1.5 weekly. Hindi po pwede yung ganyan. So, ang doon nabasa ko, para hindi mabigat mag-deposit or maghatid, kasi masisilip sila ang gagawin, ibili ng bahay para ang iabot, titulo na lang. Diba? So ngayon mga kababayan, ang iisipin ng tao, nga naman, nabisto na kasi sila sa paghatid-hatid ng maleta kasi kinanta ni Saldico at ni Gutesa. So ngayon, bahay na lang ang bilhin para ang iabot kay Romualdez, titulo na lang. Yun ang pasabog nila, mga kababayan. Naku po, parang kulang yata. Sabi pa nga ni Curly Discaya, Mr. Chair, Sir, pwede ba tanggalin yung face mask nila? Kasi, alam mo sa totoo lang mga kababayan, napaisip tuloy ako doon sa, alam mo yung testigo ni Kibuloy, yung Amanda alias Amanda. Ganun din yun naka-face mask, naka-sombrero din Tapos natawa pa ako kanina kasi merong isang resource person, hindi naman witness, nakabalot din. Sabi man niya, for protection ko ito, for seguridad ko to. Sabi naman ni Lacson, for seguridad, nakakulong ka. But may protection ka pa, nasa loob ka naman ng kulungan, nakadetain ka naman Ay nako, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang minsan, alam niyo, kung ganyan naman talaga, may ebidensya na, i-file yun na agad sa kaso. I-file yun na agad. Bakit dadalhin nyo pa dyan sa Senate, tapos salitain pa? Diba kung may ebidensya na kayong hawak, laban kay Romualdez, i-file nyo na agad. Bakit dadalhin pa sa Senado kasi salitain pa? Alam nyo, nangyari na yan Nangyari na yan mga kababayan na, diba, nung binitbit nila yung alias Amanda, tapos yung lalaki na nakita, hardinero ni Kibuloy, na nakita daw niya na si Sarah nagbitbit ng isang bag na mga armas, tapos si Amanda daw ni-rip ni Kibuloy. Alam niyo ang sagot ng mga supporter ni Kibuloy? Hindi korte. Hindi korte ang Senado. Sa korte niyo i-file. Para kung makulong man si Kibuloy or makonvict, sa korte ninyo i-file, wag sa Senado, kaya hindi korte yan. Chismis lang nandyan. Kasayang lang kayo sa pundo. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, sabi ko, yun na ba yun? Yun na ba yun? Yung itinuro na si Curly Discaya daw ang nakiusap sa kanila na paalisin na sila kasi si Romualdez na daw ang may-ari. Tapos, si Curly Discaya, real estate agent ba si Discaya? At bakit si Discaya pang utusan ni Romualdez na paalisin mo yung nakatira kasi ako nang may-ari ng bahay?
Kadami-dami pwedeng utusan. Bakit si Curly Discaya pa? Sige nga. Oh. Pwede naman yung utusan yung abogado na si Regal Oliva kasi gatrabaho yun sa kapatid niya. Di ba? Oh, mamaya may pag-usapan tayo dyan. Di ba? Pwede naman utusan ni Romualdez o si Regal Oliva. Di ba? And the story goes like this. Di ba nagtrabaho si Regal Oliva dun sa kapatid ni Romualdez o pinsan ni Romualdez? Si Regal Oliva, yung lawyer sa Cebu na peking DDS daw. Nalala nyo yung biglang binira si Digong sa vlog? Ha? Nalala ninyo si Regal Oliva? Hindi ba nagtrabaho yun sa ano ni Romualdez? Yung inspired yung buhok niya sa buhok ni Imelda? Bakit hindi niya utusan si Oliva at papuntahin doon? Yung transgender. Oh, sabihin ni Kent, bakit dinamay mo si Oliva dyan? Yan ang nilabas ngayon ng mga DDS na yung abogado daw yan ay nagtrabaho daw yan sa pinsan or sa kapatid ba ni Romualdez at nakaharap daw niyan dito si Imelda Marcos. Kaya yung mga suotan daw ni Oliva, pang Imelda, pang extravagant. Oh, pati yung design ng buhok, inspired kay Oliva, kay First Lady Imelda Marcos. Di ba? Oh. Bakit hindi na lang mag-utos si Romualdez doon ng abogado, papuntahin niya kung may mga lawyer siya? Bakit si Curly Discaya pa? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. At bakit dadalhin nyo pa sa Quadcom at doon nyo sa Senate, sa Blue Ribbon hearing, bakit hindi nyo i-file diretso sa ombudsman? O, dapat ipakita ng Forbes yan. Actually, mga kababayan, ganito yan, kung halimbawa ako owner ng unit na yan, tapos may paupahin ako dyan, no? Wala pong makakaalam dyan ng homeowners ng Forbes kasi ang mangyayari dyan, ako pa rin. So kung may complaint man sila, ang tatawagan dyan, ako. Yung mga nagre-rent doon, walang yun, ako ang mananagot lahat. So ang mangyayari dyan, kung halimbawa ibenta ko man kay Romualdez yung bahay, ako pa rin ang magpapaalam doon sa Forbes, hindi yung mga nagre-renta. Ganun po yun, mga kababayan. 'Di ba? Sa dami-daming tao, bakit si Curly Discaya pa? Para saan? Kasi ang mahulog dyan, mga kababayan, ang isipin ng tao, nabisto na kasi sila sa mali-malita. Kung i-deposit mo naman yan, kung halagang 1 billion, 1.5 million lang, pwede mong i-deposit a day. Ngayon, kung araw-araw ka naman nag-deposit ng 1.5 million, masisilip ka ng amlak ng bangko ngayon. O, bakit mo kay Romualdez to? Ganyan-ganyan. Bakit ganyan? So, ikaw nagde-deposit, question ka, mahuhold ka sa loob ng bangko. Hindi si Romualdez na hinulugan mo, ikaw. Kasi tatanungin ka, bakit ka nagde-deposit dyan? Ano ba negosyo mo? Kaya daw, para hindi na mabisto, doon sa mali-malita, ibinili na lang ng bahay para ang iabot kay Romualdez, titulo na lang. Di ba? Parang si Duterte lang eh. Kasi kung kikita man ng 100 barrels yan, 60 sa amin, 40 sa inyo. Yan ang totoong hatian. Yung sinasabi nyo, hatian-hatian sa kickback, ang totoong may kickback dyan, yung si Digong. Kung 60 daw ang madiscover ng China na barrel o 100 na barrels ng gasolina, 60 sa Pilipinas, 40 sa China, kasi total mayaman naman daw ang China, mahirap naman daw ang Pilipinas. Yan ang totoong hatian. Pero yung sinabi kickback, alam nyo, kung meron talaga kayong ebidensya laban kay Romualdez, idiretso nyo sa ombudsman. Ma'am Beverly Hilo po, idiretso nyo sa ombudsman. Huwag dyan sa... Alam nyo, yung kanina, nanood ako sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Para akong nanood ng auction. Parang, alam mo yung painting na sinabit, tapos sasabihin mo, magkano sa 100, starting of 5 million. Tapos sasabihin ng isa, 5. Tapos sasabihin ng isa, 10. 15, 25, 60, 110. Gagano, parang nagbibidding sila dun eh. Kung sino yung malaki ang bidding, siya yung lilitisin. Kung malaki ang kalaban na bidding, hindi absuelto ka. Kung hindi malaki ang bidding sa'yo, putang ina, ikaw yung tatalakayin. Para akong nanood ng auction kanina.
Di ba? Ma'am Delia Ignacio, hello po. Hindi ako naniniwala sa hearing ng Blue Ribbon Committee kanina. Pinanood ko from the start. Ayan. Walang kwenta. Mas action kay Libeste. Ay, nako mga kababayan, yung pasabog nila. Siyempre, ang maiisip agad ng tao, nabisto na sa mali-malitang hatiran, so ito ngayon, ibili na lang ng bahay. Bakit? Kasi dun sa bahay, pwede ka magbayad cash niyan eh. O, pag nabili mo cash, pakita mo sa bangko, ito po yung deposit ko. Bakit? Nabenta po yung bahay ko, ito po yung deed of sale, declaration at land title, at usapan namin dun sa new owner. So, i-deposit natin, walang question ang bangko. Bakit? Napagbentahan ng bahay eh. Pero kung galing sa kickback yan, kung questionin ka ng bangko, bakit ka maghulog ng ganyan kalaking pera? Saan galing yan? Diba? Ganon yan, mga kababayan. Diba? Ang galing. Naunahan ko na sila mag-isip. Nabisto na sa mali-malita, binili na lang bahay for gift. Instead of mali-malitang pera, titulo na lang magaan pa. Ay, nako, mga kababayan. So, yun lang mga kababayan, yung reaction natin.